karon di na ta maglangan. Moadto ta sa atong katapusan nga proposisyon. Adi na? Adi na? Okay. So sa plaza na lang mo. Plaza sa Domingo. Okay, so karon ang atong gikahinaman o gipaabot nga speaker atong i-welcome si Father Darwin Gitgano. Palakpakan nato si Father Darwin. Okay, mayong gabi na tong tanan. God is good all the time. Abag ulang na human ang dialogue ni Bahinting og ni Pastor Bahinting og ni Brad Kaloy. Unya mura po siya nakapabor ba kay dama siya mga new term. Koinos og akatartos. Ato ni sundan. Kay ang ginluas Ginoo di lang ang koinos. Apil na ang akatartos. Okay, basahon na to ha. Oh, klaro kay ni. Atong sundan siya. Kay ang giingon sa to Ginoo ni San Pedro ato balikan. Ato sundan niya ito pinangga kay nagtuo siya wa na to sundi ba? No? Ningon ang atong unang Santo Papa kay mangibalik-balik god nga ang inyong unang Santo Papa wa mo ka og baboy, nya kamo pertig ka og baboy. Mo na nga ayaw na ninyo hunaa nga si San Pedro una yung Santo Papa kay wa mo mutuman. Okay. Atong basahon nya ang yang term kaganina napoy sa term nga bruma, no? Dili na bro mama no. Pero sundan nato na siya. Kay kung di nato ni sundan, nagtuo ta nga sakto jud kay Bahinting. Kay pangutana ang ato gisundan siya sa uno Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Kay duha ka term ni. Una, koinos. Unsa to ikaduha? Akatartos. Kamo kuno be? Mo ni new term na to ha. Kaya to ni sundan. Koinos og akatartos. Matud pa niya, ang koinos kuno gihinluan. Why apil ang akatartos? Kaya apil kunong baboy dito sa akatartos. Okay, sundan na to. Atong pinangga nga igsuon. Unsa may gisulti ni San Pedro? May ni kay doon na tayo new terms, no? Pasalamat ang Bahinting, no? Ato yun ning sundan. Nahibaw ba siya unsa ni nominative case ba ni ato ni sundan kay maayo man is Greek. Karon to taon, no? Genitive case ba ni, vocative case ba ni? Okay. Why problema? So, karon unsa man ang pangutana ni San Pedro? Ato basahon na Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. I have never eaten anything koinos or akatartos. Duha yung pangutana. Pero sa may tubag sa Ginoo, ayaw lagi isipa nga hugaw ang gihinluan nas Ginoo. Ang gihinluan sa Ginoo di lang ang koinos. Apil na ang akatartos. Kay ang tubag sa Ginoo, duha jud ang iyang gihinluan. O gani, arita sa komentary mga kaigsunan. Kaya itong palawman pa jud. Kay di na to pasaw pag-adlaw, kaya mga terminology, murag nakalamang siya kung di na to sundan. Amen? Muna, ang koinos mga igsuon, atong basahon ha, ang kalainan sa koinos o sa akatartos. O yung sa to, itong ka term? Yes, paminaw ba yung ting? Akatartos. No. Muna ang deeper theological contrast. Ato ni sundan siya. Eh kung di na to sundan, mura pug sakto. Ningon siya, ang gihinluas Ginoo, Brad Kaloy, ang koinos ra. Nagyama-yama yun siya. Yang pangutana ni Pedro, wa pa ko kaon og koinos og akatartos. Nga hugaw na. Pero sa may tubas Ginoo, ayaw isipa. Basahon na to, ha? Okay. Acts of the Apostle. Munang ato yun yung tagod-taguron ng argumento sa itong pinangga para dili magpadayon ba? Kaya lisod kay magpadayon, oy. No? Hantod karon pipila lang kay ang membro, muna samot ng ato ni sundan. Atong basahon, ha?
Duha ang pangutana ni San Pedro. Ginoo wa po kakaon og mahugaw. Unsa nang mahugaw? Og dili balaan, koinos, og akartartos. Ingon po sa inting, wa may labot ang akartartos. Ang pangutana karon, kini bang unclean food asa man ni na nabilong sa koinos og sa akartartos? Atong basahon. Okay. Atong basahon diri sa theological distinction of contrast nining duha ka term mga igsoon nga gigamit pag-ayo sa tong pinangga. Okay. Koinos, often human defiled cultural, religious boundaries can be consecrated or made holy. Maybe neutral, just not set apart. Unsay padayon ani? Unclean food. Romans chapter 14, Acts chapter 10. So diri man kaigsunan makita na to nga appeal di ay sa koinos ang unclean food. Nakaron, kining akatartos sa mga Hudyo di ay more refer ni sa unclean spirits. Atong basahon ha. Okay. Mao ni siya ang distinction mga igsoon. Ato lang basahon og dugang parang mapalawman jud nato. Kay kung di nato ni palawman, okay. Example to illustrate the difference between koinos and akatartos. So ang topic nato ron, usa to? Koinos. Pasalamat ang bayinting. Papaka na to sa bayinting. Nakaron, unsa man ning koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Kinsa day koinos? Animals. He considered as koinos. Animals previously considered koinos. Di ta mo tuo nga mingon siya, why appeal ang baboy ha? Ang baboy animals dili. Kung di na to sundan, mura pug saktos ba inting. Mura to sundan yun eh. Okay. Common and clean are declared clean by God. Nabalik ko na to ha. Where animals, okay. Ato ding hinahinayon. Koinos, Peter's vision, yung sa itiksto dire, in Acts chapter 10, where animals, kinsay gi-highlight din subject matter, the koinos, the animals, previously considered, ano sa to? Previously, ato ning Bisayon, gi-consider nila, nga koinos. Ngayon siya nga, akatartos raha, way abil ng pig sa koinos. Yan, saan man na to? Makunot siya ka nagkubenting. No? Koinot. No? Are declared by God clean. Atong pakpakan ng Ginoo, apil ang animal. Anong di man mo apil? Nga apil man. Basin ni referensya. They emphasize on breaking down barriers between clean and unclean, common and holy. At akatartos, mano yung ikuan, often used for unclean spirits or sinfulness, emphasizing, ang akatartos di ay, oftenly. Ang sabi na oftenly, kanunay gigamit, reperado sa mga yawa. Uy, nasabtan. Okay, padayon. Emphasizing moral and spiritual impurity rather than just ritual status. Going beyond sa ritual status, matong ceremonial law. So kung mahigmo tag-akartartos, pag mention tag-akartartos, oftenly used to evil spirits, gipangyawaan. Ngunang pag-abot ni Kristo karon, kining gipangyawaan, gihinluan na, pinaagi sa ministry of deliverance and exorcism. Muna nga, atong sundan jud. Kay, kung di na ito ni sundan, mura po gusto. Ang pangutana ni Pedro, balik ta, Acts chapter 10, verse 14, wa pa ko kakaon og hugaw, duha.
Koinos or akatartos. Kay ang akatartos, unclean. Ang koinos, common. No? Common sa itong paghipangaon sa mga hintil o dili. So related na siya. Pero, kung sa ito pag Ginoo, ayaw isipa ang gihinluan sa Ginoo nga hugaw. Sa ato pa, dili lang ang koinos yung ginluan. Apina ang mga gipangyawaan. Pinaagi sa ministry of exorcism and deliverance. So muna matakdo na to. Unclean spirits, unclean food. Dili lang ang mga gipangyawaan, ang iyang gihinluan, apil na pod ang mga unclean food. Koinos. Animals. Klaro kayo na ha? Wala nga, atong pinangga ng igsuon, ato yung sundan. Ningon po siya bruma. Karon ito sa bruma. Nakaroon, kining bruma makiksunan. About, kuha din siya action word. To eat. Verb. No? Bruma. Nakaroon, ang gigamit din ni 1 Corinto 8:8. Litra jud, litra por litra jud. Ang gigamit diri ba inting bruma. Ay ba inting. Kaminaw na bruma ra ba ka, no? Food will not commend us to God. Unsa ning food? Bruma. So klaro kayo. Sa 1 Corinto 8:8, dili ni makapaduol na to sa Ginoo ang pagkaon. Bruma mo na yung gigamit. Kanina. Kaya nga naman, ang langit di ay, dili about kaon o inom. Ato basahon ko ding bala ang kasulatan makigsunan. Roma, Kapitulo 14. So balik ko na ko ha, ang duha na to ka-term, koinos, usa tong usa? Akatartos. Ang pangutana, nagigamit ni Pedro duha, dili lang koinos. Apil ng akatartos. Ganong di man niya apil ang akatartos, nga apil mas pangutana ni Pedro. Kaya kung wa pa to gi-apil, saktos ba inting? Nga gi-apil man, perting sayo pa. Kiina sayo pan yun. Nya karon Roma 14:17. Paminaw mo ha ato ning hinayon, mo nang ayaw mo kaguol og bukaon mo baboy. Ayaw mo pagtuon ni bay inting. Kay gihinluan nas Ginoo. Kinsa itong tuhuan nga gihinluan na si bay inting nga di Ginoo o ang Ginoo? Nga labaw pang bay inting, labaw pang Brother Darwin. Atong papakan ng Ginoo nga naghinlo sa to mga baboy. Unya unsa man ni na ESF naman itong mga baboy. Okay. Nalipay sa bayinting ini. Roma 14:17. Ilista ninyo. Roma 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dito sa langit, why basihayin ni kaon di ay. Nyas bayinting, di maimperno magunuta. Nya sa Roma 14:17 dito sa rias langit, wa nanay kananay, wa nay imnanay. Way apil ang kaon, way apil ang inom dito. Nya anong giapil man niya? Wa sa ron mo basa sa Roma 14:17. Amen. God is good. Mo nang kaon mo baboy ilang palabi. Colosas 2:16-17. Ikaduhang teksto, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink. Unsa kuno? Ayaw pagtugot gaduday mo hukom kanimo sa imong gikaon ug sa imong giinom. Tanaos ba inting? Sige hukom na to. Sa atong baboy nga gikaon. Gipadlog ning San Pablo. Inting ay nagsig hukom-hukom diha. Tiklaro kay bala ang kasulatan mga kaigsunan. These are shadow of the things to come. The reality, however, is found in Jesus Christ. Si Kristo na di ay ang muhukom na to, dili si bayinting. Dili ang mga Hudyo. Amen? Wala mo yung bayinting, may impermo mo ka og baboy, kaon mo oy. Nga naman, gawas ang Ginoo may mingon. O sa inting mingon, di ta mo tuo. Yadugang pa, si Kristo mismo mingon sa Mark chapter, kay si Kristo may katapusan na to. Unsa may gisulti ni Kristo? Mark chapter 7:18-20. Nothing that enters a person from his mouth, from the outside, can defile
them. Nga makahugaw nila. Wa na makahugaw na to. Kung ato ng panalanginan, mahimo na ng balaan. Amen? Kuya Lonis ba, inting basig wa ni panalangin, bisag di baboy hugaw gyapon. Kaya waan panalangin eh. So ang pagkaon ni atong gipanalanginan, mahimo ng balaan mga kaigsunan. Unya, kaganina, si Mr. Rose Panglaw, no? Ato ning invitos ba inting, no? Kaganina, nag-dialogue sila si Brad Alan o si Brad Butlay o si Pastor Anides about secret images, mga kaigsunan. Mo ni kulang sa mga pinangga na itong mga igsuon. Wa sila ka hibaw sa term, wa sila kalainan ba? Why logic of distinction sa veneration o sa adoration. Kaya kini ding veneration, sa Greek ini, proskinesis, which honors what the image represents. So pwede ta mutahod sa larawan ni Kristo, sa larawan ni Mama Mary, dili ingon nga Diyos. No? Unsa na? Which honors what the image represents. Kinsa day atong gipasidunggan ana? Dili ang imahe ni San Vicente Ferrer. Dili ang imahe ni San Isidro Labrador. Dili kani ang imahe ni Kristo. Kundili ang girepresentahan ni ana nga mao si Kristo mismo. Di ba? Wa man sila distinction sa term veneration o adoration. Tanan, worship man ilaha. Kada ding adoration, it is given to God alone. Way makatubog nga ana. Unsa nang adoration? Gihatag ra nas Ginoo, way makatupong ana. Kadang mga paghatag na tog veneration sa larawan sa mga santos, larawan sa Ginoo gani, veneration tawag ana, dili na siya adoration. Kaya adoration is to worship God alone, the highest form of worship. Way makatupong ana. O klaro na natong mga Katoliko. Pero sa dihang niadto sila sa laing pagtuo, nga gikan pas Katoliko, wa pud sila klaro. Mao na nga why distinction? Oh, tanang toothpaste, Colgate. Tanan bagong toothpaste, Colgate. Nya tanan pong motor Honda. Kadaghan tang motor Wa sila'y logic of distinction. Mao na nga ni ata din ni karon aron mapasabot na to sila. Nga sa Katoliko di ay dunay two kinds of worship. Veneration to honor the sacred images. Dili kay ang ilang image may itong giunuran. Kundili ang the one who represented it. Na karon. Kay ang Council of Nicaea sa tuig 787. So dugayan na din, no? Naghatag ng distinction, ana. Nangtod karon nagdebate ka punta. Kaya nga naman, wala sila kibaw ini. Honor given to the image passes to the prototype. Matod pa ni Saint Basil the Great. O gi-quote ni sa Nicene Council of Nicaea. Kung sa gingon ni Saint Basil the Great, honor given to the image, sacred images, passes to the prototype. Asa day? Ngadto sa nagrepresent ni ini nga mao ang mga santos. Maong larawan ni Senyor Santo Niño, nagpresent ni ini mao si Kristo. Nya dugang pa, daghan kaayong mga usahay god ang ilang pagluhod, pagsimba na isip Dios. Kadaghang ni luhod diha nga wa isipa nga Dios. Sama sa Ark of the Covenant. 2 Samuel chapter 6 verse 14. Nga kneeling before the sacred sign. Kneeling before the sacred sign. Lapaw bas kneeling kay hapa man. No? Nga atubangan sa altar sa Ginoo. Nang hapa sila, dili man na Ginoo. Yan delikado ani kay muluhod ra pa sila ug simba tubangas bungbong. Yang dunay mo labay tiki ana. Tiki po ilang gisimba.
Nga na mo lang bait, kuan, tuko. No? Tuko po gisimba, kaya asa kung ka makatubang, tuwa ka simba. Pagkalayo, why logic mga kaigsunan? Oh. Unya, doon na dahi, muni, angay na tong hibawaan mga kaigsunan, nga pinaka-importante, ang ato ding intention matters. Ang intention na to, nganong niluhod ta, example, mga kaigsunan, if the act treats the object as divine, that worship and potentially idolatry. Kung ang imong pagluhod, giisip nimo ang larawan ni Senyor San tuninyo nga mo'y Diyos nimo, ang larawan mo'y Diyos, dili ang nagrepresentar, idolatry na siya. Pero doon na ba'y Katoliko, nang ingon na to, ang larawan ni Jesus, ang larawan ni Senyor Santo Niño, Diyos na mo, wala. Larawan na sa Diyos, pero dili na siya Diyos. Amen? Kung doon na Katoliko, nga niya din ni karon, muluhod niya atong isipon ang larawan ni Senyor San Roque, nga atong Diyos, mana, idolatry na siya. Yan kamo, Katoliko man mo. Inigluhod din nyo sa larawan ni Senyor ni Mama Mary. Inyo nang giisip si Mary nga, Diyos, tubag. Hindi idolatry. Kaya kung imong basahon ang Isayas, 17 man suro na, ningon siya naghimo siya larawan, o niatubang siya larawan, o mingon siya, ikaw mao ako Diyos. Sa ito pang larawan, iyang giisip ka Diyos. Kinsa mang Katolikong butan karon nga nag-isip sa itong mga sagradong larawan ni Diyos. Wa? Now, if it points your heart to God, it's veneration. Kung muluhod ta sa tubangan sa mga santos, unya, it points your heart to God. Sampo, nagluhod ta sa larawan ni Maria. Unya, nagpunting na sa Ginoo. It is not idolatry. It is called veneration. Okay? Unya, usasad sa pinaka-importante, mga kaigsunan, nga angay tang mahibaw. Intention matters. Example, kung mo-venerate ka sa larawan sa mga santos, am I honoring God through this image or this person sa santos? Sa diyang magpista ta ni Senyor San Roque, San Vicente Ferrer, sa atong pagpista na pasidugan ba Ginoo? Kung napasidugan ang Ginoo, therefore, it is veneration. It is not idolatry. Kaya ang atong pasidugan, dili man kay ang maong tao lang, kundi ang Diyos. Do I believe the power is from God, not from the object? Kung pananglitan mo, sige, hikap-hikap sa larawan sa Malabirhen. Kaya ang imong gituhuan ng gahom gikan sa larawan, idolatry na. Pero kung naghikap di mo sa larawan ni Santa Maria, sa itong mahal nga Birhen Maria, nga ang gahom, gikan sa Ginoo, dili sa larawan, it is veneration, mga igsoon. So, ang intention matters, mga igsoon. Sunod, nga pangutana, is this deepening my faith or distracting me from it? Kung makatubang ko mga sagradong larawan, nakapalawom ba ni sa kong pagtuo? O na nga, ato gigamit ang mga sagradong larawan. Kay sagrado guni, simbahan guni, sagrado pod nga mga sacred signs. Kung why sacred signs, maaan og laing bay. Labay niya, di ka ni budigag kupras, no? So di maaag laing bay, no? Veneration is healthy when it leads to deeper faith, deeper prayer, humility, and reverence for God. Not magical thinking. Wala yung itong i-consider, no? Yan, naghikap na to sa mga larawan, mga relics, wala kung magical imong thinking, muna, pagan mentality ta. Muna, lead us to idolatry. Muna, takalainan sa mga anting-antingan. Muna, takalainan sa mga orasyonan. Muna nga, naka-unique sa ato, kay, kung naatay knowledge, ma-distinguish na to ang veneration to adoration. Muna nga, kung nasabtan na nila makaigsunan, di na sila magbalik-balik unta. Muna atong kining likayan. Avoid this common pitfalls, superstition,
treating sacred things like charms or magical objects. Usahay, tinetong cross, kung imo na nang himuong anting-anting, daghan na bang nang himo ana, superstitious belief na siya. Dili na pwede. O niya, idolatry, giving ultimate devotion to created things, even a saint or image. Pwede di ay, nga ang image sa mga santos, pwede di mong mahimong idolatry. Kung imo na siyang isipon, nga diha nagikan ang gahom, sa pag-ayo sa masakiton, sa pagbuhat o mga milagro. No? So, ang atong gibuhat ba kaigsunan, biblical, theological, historical, kay mga santos naghimo na mag-veneration sa mga sacred images, wa pa ganita, maabot din sa kalibutan. Historical, ang uban, tubi nga pinangga, biblical ra, with their own interpretation. Mo nang dako kaayo og theological gap between Protestantism and Catholicism. Kay kita kompleto man, biblical, historical, scientifical, and theological. Patristic fathers nato, mga church fathers. Hindi mabangbang, mga kaigsunan. So, daghang salamat sa inyong pagpamati. O, anita din ni karon sa pagpaminaw sa mga pangutana sa ito mga, unada di bisita, gikan sa, galing po sila sa Luzon, si Brother Jared. Nandito sila. Brother Jared at Brother GB. Brother GB ay handog ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay kasama na natin, no, from Luzon. At si Brother Jared ay debater sa MCGI at sa iba't ibang mga sinasalihan na. Pero ngayon, katunggali natin. Ngayon kasama na natin! Brother Jared! At nandito si Sangay, no? Pastor Darwin, magtatanong ito ngayon, no? At si Pastor, ano pangalan mo, Pastor? Ha? Claudio. Pastor Claudio, nandito, galing pa siya sa Mindanao. At si Pastor Archie, wala na ngayon? Wala na si Pastor Archie. Kanina nandito. Wala ngayon si, ibang mga pastor natin. Pero laging present. Believe na believe ako ni Pastor Bainting. Bigyan natin ng palakpak si Pastor Bainting. Present kanunay. Bro Paul, so question and answer na ta, Brad Paul? Sige. Okay. Tanaang tabi. Karon ka. Diha, diha gyud sa Grego. Sao na to ang Grego? Sa bersikulo 15, nahinluan ang akatartos, na apel pag kaminsyon nga nahinlo, wala maapel. Basaha sa Greek. Okay. Ako di ko kabasa Greek, no? O niya, ano ta sa English? Ma-appeal ba? Okay. Ato, okay. Makabasa na Greek, no? Panghambog na. Jara. Nagtubag pa man ko. Di man ni objection kay di man ni debate. Okay. Interlinear ni. Sa ato basahon lang interlinear kay kinis Bainting interlinear gigamit ani, no? Okay, Acts of the Apostle chapter 10:15. Joteros pros autos. No. Haho theos. Moron po ni mo mabasa, no? Parihara dito. Hos theos. Oh. Ikita reason so me. Kata rizo so me. Koino. Katartos. Question, asa diha nga katartos? Okay. Na, kini ding ikatirasin. Di ka na ikitirasin, gihim past tense man na siya. Lagi. Kanang ikitirasin, perfect verb na sa Grego. Oh. Kumbaga sa ato pa na past tense. Oh. Nahinluan. Oh. Ang nahinluan, Okay. Atong basahon. Okay, atong basahon. Ano ta sa mga komentaryo kay dili lang imo. ayoso. Okay. Okay. Mo lagi. Ang pangutana ni mo tubag sa ko. Kay ay lagi sapaw. Di na nato pasulti oron. Kay kining atong pinangga maayo lang mangutana. Di mo tubag, dili maminaw sa tubag. Ako niya man ta sa document na to. Okay.
Ang sa may gisulti ni Pedro diri. Duha man, akatartos og. Oh, ata ha, to basahon na. Ako pa nagibasa. Okay. Okay. Niya din ni ang komentaryo, klaruhon nanto ang Acts of the Apostle chapter 10, verses 14 to 15. No. Okay. Pero mingon si Pedro dili Ginoo kay wala pa ko mukaon og bisan unsang butang. Nga koinos, anindot ni kay gibisaya, no? Okay, masabtan. Okay. Koinos, common ritually unclean or akatartos, intrinsically unclean. Okay, duha. Okay, dito ta sa 16. Naman ibutang diri, ako man nagibasa. Oko, way problema. Oh, ay sagsabat diha kay nagtubag pa ko. Unya unsa may tubag sa Ginoo? Oh, ningon ang Ginoo. Oh, sa 16 ta, sa 16. Iritso gud sa 16, bro. So, duha ang gitubag ni Pedro. Koinos og akatartos. Wa ko kakaon og unclean og ritually unclean. Nya ikaduha, intrinsically unclean. No? Duha jud akatartos gibungson diri ha. No, kung nasayop ta ani, correction na ni Brainting, no? Okay, sa 16 bro. Oh, ato basahon lang ang Acts the Apostle chapter nya ra, upagrita. Hinahinay ra good kay bag-o ra ba ning term na to, Brainting. Oh. Lagi. Ato basahon na. So, duha ang gi-address ni Pedro. Nya unsay tubag ni Kristo? Okay? Atong basahon ang whole chapter mga igsoon. But Peter certainly asa man ni bro? 14 to 17. Ako sa bro. Oh, dara. 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 Sa 11 Acts chapter 11 verse 3. Nikaon si Pedro. Asa man dapit? Oh, nikaon jud si Pedro. 11 verse 3. Nikaon si Pedro. Okay. Nikaon si Kaya sa ha? Di, ari sa ta sa iyang pangutana sa ngay kay di ta mo ato sundan siya. Oh. Okay ba? Sa tibok teksto ato basahon na. Kay puro na mo gud Greek ang mo gawas dire. Buhat, Jis. Pisaya lang bro. 17. Basta atong gi-search ha or ang gigamit ni Pedro. Ano ta ato bisayon dito ta Bisaya ha. Basta sa komentaryo diri akarton o kaikos. Okay? Wa man gibasa man na nato. Wa man ta ginapigan ni. Okay, ang iyang question, wa pa ko kakaog kay koinos o akatartos. Okay? Klaro kayo. Atong tubagon. Atong basahon ang kinatibukan. Apan si Pedro mitubag dili ko Ginoo. Kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga ilang mahugaw. Unya sa atong gibasa kining context ani koinos og akatartos ang ipasabot sa utok ni Pedro na diriya ang mahugaw og ang limpyo akatartos or koinos. Okay? Naani sa iyang hunahuna ha. So gitubag ni Kristo ang tingog bingon ayaw isipang nga mahugaw ang bisan unsa. Oh, hugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini kanya karon. Atong dugangan pa jud sa referensya makaigsunan kining na atong i-distinguish to no ang precisely. Oh, di na jud ang hinluan tong hinlo na. Oh. Nya unsa may kining koinos. Example limingon siya nya kanang koinos way apilan ng clean food ana. Ato basahon sa atong gi-research diri makaigsunan kung tinuod ba nang iyang gisulti. Kay kung mingon siya nga way apil, kinahanglan mo search siya karon nga wa joy apil sa Okay. So, wa ka di ba natas referensya diri. Atong ibasa ang referensya. Kinahanglan ipakita imo referensya di ha. Okay. Way problema.
Wala ki, nagbasig bitaw ta karon. Sundan man kanamo ay kagool. Ikaw may mong gisundan kay kini gamit ana. Oh, ikaw may ni gamit ana. Oh, ato nang basahon pod. Okay. Inahinay lang ta bainting ha kay amo kang gisundan. Ikaw may mong gisundan kay kini gamit ani. Okay? Okay, dara. Kini siya. Ay kagool kay gisundan ka namo pinangga. Parang klaruhon na to kay dali-dalion na to di mo kasabot. Ako nang gibasa ang koinos is referring to unclean food. Nya unsa man ang unclean food? Mao man ang mga apil ang baboy ni ana, no? Isa kay daghan kay ko gi screenshot diri mga igsuon. Kaya sa kadit sa. Yes, tumoy ni. Okay. Okay. Nandara, mga iksunan. So the deeper theological contrast, man akong ipaabot ha. The deeper theological contrast between kainos and akatartos. So una, often human defiled cultural religious boundaries. Mingos ba inting ani gamagaman ina ko naman dire. Okay. Unsa pay uban sa kainos can be consecrated or made holy. Kato iyang ingon nga holy na daan di wa na mo coincide dire. Unsa pay lain? Maybe neutral, just not set apart, unclean food, referring to Romans chapter 14 and Acts chapter 10. God is removing barriers between sacred and common. God is cleansing impurity through Christ. Nya karon, aritas akatartos. Kay doon na may deeper theological contrast. Unsa man ning mao jud ni ang ilang kalainan. Okay, basta wa pa sa kibaw, unsa kalainan. Ato ning ihinahinay. Okay. Ay kaguol kay welcome ka sa pangutana bisan ata ta mag-abot ron. Often considered, unsa ning akatartos? Often considered intrinsically impure. Kinsa may intrinsically impure? Ang demonyo ra. Must be purified and removed. Okay. Always negative, defiling, sinful, unclean spirits, sin, leprosy, and death. Nya, pwede sad siya. Okay. Para nis mga naminaw, din para nimo. Okay. So, dialogue man eh. Okay. So, palab lagi ka, ikagol. Muna nga, ningon din eh, pwede sad i-refer siya. Okay ha? Oftentimes ha, referring to unclean spirits, but sometimes it refer to unclean food. Sa ato pa, ang koinos, o paminaw sa, ang koinos o akatartos, pwede siya magamit, interchangeable siya. Pwede unclean food, pero oftentimes, it is referred to unclean spirits. Okay. Pero pwede siya magamit sa ang akatartos sa koinos. Okay. Sa ato pa siya, may pagka-synonymous, different term but the same meaning. Pero doon ay dakog kalainan ha. Muna akong ibasa ninyo para ninyo kay kung muritso ko tag-discuss ani niya, lahi ang nasabtan, arita sa akong ibasa. Kay di man ni akong ginamagama. Ako man dyan yung research. Okay. Sunod pangutan na. Ako gining ibalik sa hitabo. Tanang matang sa mananap iyang nakita. O yun ka nga unclean and unclean. O yun makana yun. Tinalang ko kay kabalo mo kung mo yun ka na. Asa ang gitumbok ni Kepa nga koinos anang unclean o unclean. Asa ang iyang gitumbok nga koinos o nganong koinos to. Ana nga teksto. Okay. Ang reference na ingon. Okay ha? Di ni personal akong tubag niya ha. Kay kung mag-personal ay gud mi ani, way daog. Okay, atong basahon. Asa ko noon, mismo sa Acts chapter 10 verse 14. Niyan ni Peter responds, I have eaten anything koinos, common, or akatartos, unclean. Ang koinos ay common food sa mga hintil.
gi-consider na nila koinos sa mga Hudyo or akatartos, unclean. Nakaroon ang pangutanan niya, asa niya diri akong gibasa. Naa mismo sa teksto nga akong gibasa. Acts Apostles chapter 10 verse 14. So nagtupag ko base sa akong referensya. Sunod pangutana. Ang imong tubag, ang akong pangutana, wa nimo tubaga. Kadtong iyang ginganlag akatartos, asa man adtong duha. Parang ma-specify na to. Ayaw diretso sa imong komentary kay ang mga dietary law observer daghan pong mga bantugan nga naa po sila'y komentary nga wa magparihoan ang imong komentary. So di na lang nato na banggaon sila kay sila man to. Dinhi ko nangutana kay sa ako nga side sa pag-study nako palang ko gamay parang naay sa nakita ni Kepa tanang mananap clean and unclean. Ang unclean diha maunang akatartos apil ang baboy ana. Ang koinos ag clean to nga mananap nga nasagol sa unclean gitawag na dito sa Levitico 20:25 langit nung amahan nag-ingon nga ayaw isagol ilain ayaw hugawi ang inyong kaugalingon naana sa pagbulutan sa langit nung amahan nga di isagulon ang clean o ang unclean ilain ibulag karon kay nakita ni Pedro nagkasagol so ang iyang pag-ila sa clean unta galing kay nagkasagol giterminuhan niya og koinos meaning to say dili na balaan kay nasagol sa unclean. Mo man imong tubagay inana. So ang imong tubag dili tubag sa pangayo sa kong pangutana. Balhin na lang ko. Kay wa nimo tubaga sa gipangayo sa kong pangutana. Nagtirato ra kag istorya nga wa mo igo sa kong pangutana. Sunod pangutana. Diha sa gisulti sa manulunda o kinsa man ang nagsulti. Ang tingog. Verse 15. 10 verse chapter 10 verse 15 kasi ang 14 si Pedro man na malibad ang tingog miingon nga naa siya gihinluan ayaw isipa nga koino pangutana diha sa gisulti sa manulunda nga iyang gihinluan ang iyang gihinluan koinos akatartos diha gyud sa bersikulo Natubag na jud ni. Okay? Sibog sa kamay benting kay mo sapaw ka. Sibog sa lagi. Nangutana man ka. Kay bao mo, wa jud siya mo basa. Ako gibasa jud to nako ha. Okay. Ada kini sa lagi na kining pinangga natong igsuon. Wara ba jud ko mo sapaw nimo ha? Bunalan ta karon. Oh. Kabantay mo, sisig explain why basa-basa. Ako basa ko. Ako basahon na. Kamo na decide. Kay siya sige explain why gibasa. Okay. Ato sundan na siya. Ako gibasa man eh. I have eaten anything koinos, common, or akatartos. Or, kanong imo ng buwagon, nga ang iyang intention, koinos o akatartos, naaman din eh. Unsa man yung teksto ha? Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Unsa may tubag sa Ginoo? Ayaw isipa ang hugaw nga gihinluan nas Ginoo. Unsa gipangutanan ni Pedro? Koinos o akatartos. Unsa tang koinos? Unclean food. Unya akatartos, naman diles komentary, no? Kusukay siya mga komentary, nya. Pangita ko karon unsa na nga komentary imuha? Kinahanglan ako kasundan. Nga unsa na nga referensya kay pwede makamutanaw sa ko referensya. Naman diri oh. The theological contrast. The deeper theological contrast of the term you use. Kainos and akatartos. Naman diri. Pwede man nimong basahon. Nya ang koinos diri unclean food. Oh, bolgi. Munang gusto ko sa imong referensya ako pong basahon. Parang kay pwede ba kapamasa diri, no? Unclean food, koinos, nya ang pangatanan niya, wa ko rin appeal sa koinos ang gihinluan. O nya ang koinos gihinluan. Ang koinos gihinluan. Asa man di ay ang akatartos? Kay or man diri. Dili man ang koinos, mao bitaw nang giingnan nako nimo, dili lang ang koinos gihinluan. Or akatartos may gibutang diri. Kay ang iya kuwang man,
Ang koinos naman, kay musibat man siya. Yan man kasibat. O lagi, kaya sa. Naghunong ni mo, di ko mo sapaw. Muna itong roll ron ha. Bisag mga 2 minutes bro. Amis ninyo, kiring term good di mo, di, bugat ni bro. Dili man sabtan da yon. Muna ato explain og tarong. Nga, ang iya may pahimugat, nga ang koinos kuno, why appeal ang baboy? Unclean food good. Ano sabi na unclean food? Why appeal ang baboy? Murag naglibog din siya ba? No? Ano sabi na ang kuan nimo ang baboy clean? Kaya diri ang koinos unclean man. Ano sa mangutan ako nimo? Ang koinos unclean food diri, ang baboy dili na ang clean nimo. Ang akatartos unclean. Sa Levitico 11 city, basahon nimo ang Septuagint version, ang baboy dia gitawag sa Griego akatartos. Sa Hebrew, tami. So it's very conclusive nga ang akatartos, ang baboy na bilong. Nakaroon. Dito sa buhat 10:14, ang pamalibad to ni Pedro, imo kay pangutana man, basahon ako be. Be, walayo na komentary. Be, basahon din ako ang Greek. Dili ayon ang komentary. Ang komentary ana. Ay sa atong unya na ng komentaryo kuno sa nang imuha. Basahon ako. Sorry. Ero gamay, egtandog ka. Sige ha, buhat. Yan, buhat 10. 14. 14:15 ta. Ingon siya, Hohe di Petros epen midamos. In siya kore oti o di poti ipayon. Dinipagon pan dayon koinon kay akatarton. So, wala daw siya pa makakaon o dili balaan. Koinon ang gibutang. Ang kanang koinon, Komentaryo lagi nako. di ay sawa pa ko mag-comment. Dili ni komentaryo ka basa ko. Ang translation sa Bisaya, kanang koinon diha, dili balaan. Dili na komentaryo ha. Babasa ko na sa Biblia. Dayon ang akatarton, dito sa Bibliang Binisaya, hugaw. Ako nang gi-explain, ako na kung gingon, ang nakita ni Pedro, duha. Limpyo nga mananap, og hugaw, akatarton. Lamang ang maong limpyo, nahugaw siya kay nasagol sa unclean. Balaod na sa Levitico 20, versikulo 25 nga dili na siya pwedeng sagulon. Kay makahugaw. So, ang pagkasagol, giterminuhan ni Pedro og koinon. Karon pag abot sa 15, unsa may gitingog sa nagtingog nga maoy iyang gihinloan. Sao na to 15? 15, dili ni komentaryo. Koinon kay akatarton. Dili, ano na? Sa 15 ta. Sa 14 man ka, humana. Dili na, sa 14 wala pa'y gihinloan. In fact, nagbalibad kay siya kay hugaw, gihinloan. Niya sa 15 ang gihinloan. Sa Griego. O ato sa English. And again, a voice came again for the second time to him. What God has cleansed na. Cleansed, gihinloan. Dayon, show me hotios katariso mi koino. Dili pagtawgon nga hugaw ang gihinluan. So ang gihinluan ang koino. Pangutana, asa maron sa bersikulo 15 ang akatarto gihinluan kay naghisgot naman gyud og paghinlo. Mao ni bantayan. Asa maron sa imong Grigo nga ang akatartos na hinluan sa maong 15. Niya pa ta sa 15. Sige, tubag ako. Okay. Ayaw lang komentary ha. Tanawa ra, sig pangomentaryo niya, way basihag komentaryo. So muna nga, paminaw sa 20. Ato ani, i-analyze na to. Kusog kay mga komentaryo, pero way gibasihan nga komentary. Pwede din na, Bible scholar di ka. Mo ito na nga, parihatan di Bible scholar, mo refer ko sa mga Bible scholar. Muna nga, nakaminos magas mga Bible scholar, God. Mas bright pa magas Bible scholar. Ngayon siya nga, naaba kunoy akatarton. Naaman diri. Sa 14. Mo na nga, sakto lagi ako. Mo gani, unsa man dig 14, di mo adtog 15. Mo na nga, iyang giputol ang teksto. Ngano man, maro kayo. Iyang putlon ang teksto. Ay kagol, padung ta diha.
Tanawa God, asa apabor siya, adto ra siya mo focus. Nya sa 14, ang iyang pangutana, naaman dito ang duha ka term. Oh, koinos o akatarton. Nagtuo man siya gwa na to sundi. Okay. Muna nga, dinha siya nabikil. Kaya ang pangutana ni Pedro duha. Koinos, dili lang koinos, kundi akatartos. Sabi tubag sa Ginoo. Oh. Oh. Ang iyang pangutana dito, wa pa ko kakaon. Statement ni Pedro, wa pa ko kakaon. Oh. So, nasakpan na to, kay yun siya nga ginuan ko no koinos ra. Pero ang statement ni San Pedro, duha. Paminaw, bayinting. Ay, pag-explain niya, kaya di na mo imong kadayalog. Wa di batasan. No? Muna nga, paminaw ba? Paghatag respeto kay naminaw ko nimo ganina. Tuwa man siya mag-explain ni bay, akong sangay. Nya ako naminaw jud ko niya ganina. Mo nang yan, di, paminaw ba? Pabuton sa pamatasan ba? Okay. 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 Paminaw sa. Okay. Unya ra. Kay tuwa ka nag-explain dito. Nangutan na man ka. Ayaw ingnang ang 14, nangutana si Pedro, na malibad siya, ana, mali naman ko nang imong gibalik-balik. Nangutana si Pedro, wala siya mangutana, na malibad, dili ko. Ang imong gibalik-balik, nangutana si Pedro, gitubag sa 14, mali daan, di mo kabantay. Okay, mali ko no. Mao lagi ni balibad si Pedro, ug si Kristo wa jud mo balibad. O mo na si Pedro ni balibad. Pero si Kristo may ito sundon, di mas Pedro. Ang piki ni sunod pang Pedro. Pero si Kristo, ningon nas Kristo. Dili ko Ginoo, mayos Pedro ha, kay wala pa ko makakaon og bisan unsa nga maila nga mahugaw. Bisan unsa jud. Ang tingog mingon kaniya. Sa to pa dili anghel, ingon ba siya anghel? Ginoo mo gud ni bayinting. Ingon siya nga, ningon ang tingog sa anghel. Ginoo may gisulti diri. Wa gani ka mo tarog basa na dili ko Ginoo. Ginoo, dili anghel. Okay? Ang tingog bingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa. Oh, nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini so apil. Mo nang kagamuritso tag 15, apil ang duha. Katong iyang gingon nga kainos o akatartos, apil. Unang pangutana ng bayinting, apil. Sunod pangutana. Brad Paul, sunod pangutana, apil. Ingon man ka apil, sa wording sa bisan unsa, gimension man nga koinos, asa man doon riha ang akatartos sa nabasa. Kaingon man kang apil. Kay ako'y mo basa, usar man gyud ang na-mention, koinos ra. Nga nga nung imo mang apilag akatartos, ang bisan onsa, dito gireper sa bisan onsa nga koinos. Daghan man na kain ang lista sa koinos. Di ba na kayo usara ka buok? Sa akatarton perti po ng daghana. So bisan onsa sa koinos, mao'y gihinloan. Kay mao may mabasa sa wording. Pangutana, asa maron diha sa wording, kay imo mang butangan og wording, diha sa 15 nga naay akatarton. Okay, nindot pangutana ang nasa 15 koinos. Sakto yang giingon. Atong gisundan. Sunod. Unsa may koinos? Atong kuan sa definition of term. Apil ba ang unclean food ani? Paminaw. Okay. Koinos can be consecrated. Ato hinayon ha. Insa ka koinos lagi. Wait lagi katartos. Okay. Ako ning gibasa. Apil ba ang unclean food sa koinos? Okay. Koinos often human defined cultural religious boundaries can be consecrated or made holy, may be neutral, just not set apart. Unclean food. Ano sa reference? Roma chapter 14, Gentiles, Acts chapter 10. So, sa pag-ingon nimo kay imo manggiangkon nga koinos po da, idi apil ang unclean food. Gawas kung di niya ang kunon, niya kanang baboy, di na unclean, di apil. Okay. Nagtuo siyag makapabor siya. Nyari mo tas definition of term. Ato man ang gi-search. Apil ba? Oh, apil ba sa unclean food sa koinos? Apil. Therefore, ang baboy unclean ba? Tubag? Unclean ba ang baboy? Di. Kay ang koinos may ginluan, apil. Sa gihinluan ang unclean food ang baboy.
So, mo nang, sunod pangutan na ba yun, Ting? Okay. Koinos, ha? Koinos. Nakakay referensya nga. Mugamit pa og daghan pang liko-liko, komentaryo, nanukad ra ko sa bersikulo, kay ang naa sa teksto, ang nalitok nga maoy na hinluan, koinos ra. Pero nganong ang imong komentaryo, apunan man og katartos. Mao na'y problema. Kaya ang mabasa, kaning watsinanggo mapunusahin ng mga komentarista o mga komentator, nga naman, ikaw daw basa. Mao na, wa nimo tubaga akong pangutana. Ang akong pangutana diha sa mabasa na koinos ra ba o naay akatartos? Ang imong tubag sagulan man nimo akatartos, di man na sa maong mabasa. Mo na ang problema. Okay. Agko na nako nga sa Acts chapter 10 verse 15 koinos. Nga karon, ari na punta sa laing referensya, koinos. Paminaw da. Peter's vision in Acts, koinos ha? Koinos ni. Ako na isa ni mo ron. No, bisag usaon nimo basa diha, animals unclean. Ang koinos. Koinos kay mura man siya pabor-pabor ganina kay kakuan siya Greek ba? Atong sundan. Iyan ang giangkon nga Acts chapter 10 verse 15, koinos na. Nakaron, unsa may koinos? Okay. Paminaw ba yun, Ting? Koinos. Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Uy, paminaw. Nagbasa ko ani ha, karon ra ba ko kahibaw anang terma? Okay. Kung sa dito mga animals ha, koinos, unclean or common. Synonymous na lagi sa akatartos. Okay? Are declared clean by God. Sunod pangutana. Naghilom naman ka na. Nyara po. Last ka ha? Oh. Sunod. Oh, klaro kay ha? Ako na nang gi-search ha? Kay di taganahan pabor-pabor. So sa ato pa, apil di ay sa baboy ang koinos. Yan ingon man siya. Sa Acts chapter 10 verse 15, sa Greek interlinear, ang ginluan dia koinos. And therefore, apil baboy. Unsay koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Unsa tong mga animal ha? Koinos. Common or unclean. Are declared clean by God. This emphasis is on breaking down barriers between clean and unclean, common and unholy. Ang akatartos di ay, nanawa ha? Ato ning ginahinay kay parang sundan nato siya sakto ba ang nasiyang una-una. Kaya ang iyang akatartos ang baboy. Oh, natanawa na to. Tinuod man sana partially. Kay kuan lagi ni ning general term applied to a specific term. Akatartos often used for unclean spirits. So kining akatartos di ay mo ding wa mo tubag si Kristo sa akatartos. Kay di man mahinluan ng yawa. Bainting mo nang wa sa pag-ingon niya akatartos or koinos kay oftenly use ang akatartos sa unclean spirits. Often used for unclean spirits. Emphasizing spiritual impurity. Pero balik ko na ko ha, ang akatartos pwede po refer sa unclean food. Okay? Pero sa pangutana niya, nga apil ba sa koinos ang unclean food? Koinos naman ko na ginloan. Apil kayo. Niya man koinos, Peter's vision in Acts chapter 10, where animals previously considered koinos unclean and are declared clean by God. Atong gipangutana si ChatGPT. Is koinos in Acts 10:15 includes akatartos? Nalagay. Dili ba ang diha sa 15? Ingon na gyud wa? Wa ka minaw. Unya, mudagan makagili. Ingon ko koinos why apil ang akatartos. Sa tanawa, Acts 10:15, the response from heaven only, address koinos, not akatartos. Karon, kay uyon man di ay ka, nga sa 15,
ang nahinluan koinos. Uyon kakaron nga wa niya i-appeal pag mensyon ang akatartos nga nahinluan. O natupag na ko, kaganina, wa dyan siya maminaw, kaya nag-research man siya. Niingon bitaw ko, akatartos often refers to unclean spirits. May limpyoan na mo unclean spirit. Muna wa, man-bright yung Ginoo. Mahinluan na yung yawa. Yawa naman siya forever. Ang mahinluan katong yawaan. Di ba? Muna nga, akartartos, paminaw lagi ba inting? Before ka mag-search diya, paminaw po. Akartartos often used for unclean spirits. Mahinluan man ang yawa. Tubag, ang giyawaan nun may mahinluan. Nakaroon, ingon siya, nga ginluan na ba sa Acts of the Apostle chapter 10 verse 15? Koinos. Yan, unsa man ang koinos? At masahon. I-search siya ha? What's mag-search sa koinos? Masakpan man. Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Ingon siya, way apil ang baboy diha kay nanas at atratos. Naman, apil man. Animals previously considered koinos, common or unclean, are declared by God clean. So, muna nga, sunod pangutan na. Ikaw man ka bro ha? Follow up pangutan na. Wala kay follow up? Sunod pangutan na. Basta nga kung ingon ha, ang akatartos refer to unclean spirits. Mao na diri sa atong referensya. Ayaw ko pangutan sa Acts chapter 10 verse 15 sa akatartos. Kay koinos na. Nya apil ba sa baboy ang koinos? Nga ginluan? Apil. No? They are considered animals unclean and declared by God clean. Okay? Sa ito pa, ni gamit-gamit sa terminolohiya nga wa mo dapig sa imo ha. Asa diha mabasa sa Greek ha nga ang akatartos nga animal gihinluan. Ibasa yun. Ayaw nang basa-basa komentaryo. Asa diha mabasa sa bersikulo dihan dapita sa pananaon nga ang mananap nga akatartos gihinluan. Okay. Giingnan na kanako nga gisundan kanako. Koinos. Ang naa sa di imong gisundan ta way akartarto sa ganina ra ko nagsigbalik-balik karon pa siya nakakuha sa kong gi-explain. Muna maminaw lagi ta. Munang sa Acts chapter 10 verse 15, why akartartos dito? Sakto nang iyang ingon nga koinos. Ako bitong gisundan. Di ba honest kay ko na ingon nga why akatartos? Nya unsa man ang koinos? Koinos refer to unclean animals. Nya kanang baboy unclean dili. Di ba? Nya declared by God, di ko no baboy. Unsa man ning unclean food ay? Kanang baboy dili na unclean. Oh, tubag. Sa atong pagkatermino sa English, unclean. Pero, pag gamiton nimo ang Hebrew o Grego, separated na sila. Ang baboy, sa Levitico 11, versikulo 11, tami na sa Hebrew. Pag atanaw nimo sa Septuagint version, i-check lang. Akatartos. Sa Leviticus, akatartos na siya. Dili, pwede nga ang akatartos, wa pa ko'y nabasahan nga ang akatartos nga animal na hinluan. Never ko. Suway og basa, dili, ang kanang word unclean, kanang tanan, puro na pwedeng tawgog unclean as general term. Pero bantaye, na ay unclean, nga dili, na ay unclean, palalitan ang koinos, gamiton mo unclean. Na ay unclean nga koinos, nga lahi sa unclean sa akatartos. Dapat you have to specify or categorize what is being presented in the text. Hindi kayo imong largong, unclean man unclean po, pareho ra. Lahi ang pagka-unclean sa, unclean sila. Sa ato nga term, lahi ang pagka-unclean sa koinos kay limpyo nga nahugawan. Ang unclean sa katartos, hugaw gud siya. Dili siya mahugawan kay hugaw gud siya. Sama sa baboy. Ang baboy sa iyang pagkahugaw, nga nahugawan siya, walay mabasa. Akatartos, adjective baya. If you use the word adjective, you have to do not use verb. Because that is adjective. You are telling something what is the state of that something. So adjective, akatartos, hugaw. Muna ang problema ninyo kay ang unclean,
Yes, it is true, unclean, pareho ra. Pero pag gamito nimo ang iyang specification o categorization, the unclean nga koinos, hinlo na nga nahugawan. Ang akatar, mao man ay mabasa, katanawan ko na mabasa, wala pa ako. Ayaw kay kalimot, nakita ni Pedro ang tanang mananap. Matang. So, it is understood nga ang iyang nakita, clean and unclean animals. Pero pag abot sa ubos, kay giagda man sa gipakaunon, ingon sa, di kumukaon. Kay wala pa ko makakaon og unsang giilang dili, wa pa ko kakaon og dili balaan. Koinos. Unsa may dili balaan sa iyang nakita? Ang mananap man gutong hinlo nga nakasagol-sagol sa unclean animals. Nya sunod, koinos kay akatarton or unclean. Pero ang unclean sa akatartos, lahi nga naman. Balikon ko, ang unclean sa akatartos nga gigamit sa Levitico 11 nga baboy gyud, ang gingon diya, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang gikaon. Ang iyang pagkahugaw inherently dala sa iyang pagkasiyaw, pagkabuhat. Kaya nga naman, muusap, di man gisa muusap yung kinaon. Ang kanding baboy baka, the ruminant animals, muusap man sa iyang kinaon. Kanang word, muusap sa kinaon. Natulon na ba, pag humanhing balik, ikalingawag usap, maunay ruminant animal, maunay muusap sa kinaon. Dili kay inigkaon, usap-usapon, dili na mo ipapasabot. Giusap. Gikaon, ang iyang gikaon, giusap og otro. Himbalik na, gikan sa reticulum, mubalik na diri sa agi sa esophagus, balik sa baba, usapon nag-otro, maunay ruminant animal. Wala man na sa baboy, maoy gisulti sa Biblia, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang kinaon. So inherently unclean. Ayaw, binignit ako pa paminaw, gibinignit yun mo. Gibinignit. Okay. Gi-explain niya, no? Unang isundan na to siya, unsay koinos. Ari na po ta, wa siya mo define sa koinos. No? Kay masakpan man siya. Muna, koinos, Peters, balik ta diri ha. Wa na gi-define. Dito na dyan sa akatartos. No? Na koinos ta. O, gamit man ni kag chat GPT. No? Hindi ka mo tuo ini. No? Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Previously considered koinos. So, say koinos, common or unclean. Nana, diri ha. Siya si istorya, pero why referensya? Mo na diferensya na to, no? Kamo na lay decide, no? Are declared clean by God. So, gi-declare na sa Ginoo. Mo nang lami kayong humba, no? The emphasis is on breaking down. Nya akatartos, ganun wa mahinlo eh. Kaya doon na day bagong meaning ang akatartos sa New Testament. Oftentimes referred to unclean spirits. Nya mahinluan din ng yawa. Inherently, ang gigamit din intrinsically evil. Oh, intrinsically, meaning very philosophical man na. Intrinsically sa lintungan ay demonyo jud siya. Di jud mahinluan. Kinsa may intrinsically evil. Bisan pa unsa kadautan ang tao, dili na siya matawag intrinsically evil. Kay doon na gapon ay buuta kaayo. Muna nga, kinsaray intrinsically evil, gi-refer sa New Testament nga, lisod kayong term, no? Ato balikon. Yeah. Ikathartos. Unsa ni? Often used for unclean spirits. Sa New Testament na ni. Pero, masagol siya sa kainos o sa ikathartos sa Old Testament. Pero oftentimes used to unclean spirits. So masabtan nato si Kristo nganong ang iyang giinluan ang koinos ra. Kay koinos day makaon. Ang akatartos oftenly referred to unclean spirits. So ba nang wa maapil og hinlo, mahinluan ding intrinsically evil. O ato man ang gibasa diri. Ato man ang gi-search jud. Tagsa-tagsa kung sakto ba ang naa siyang explanation. So wa say referensya man kay sunan, di niya basahon. Inigbasa na sa Greek, siya ang referensya. Kining ato, di man ta mga Bible scholar. Wala magtuon jud ta. Wala ako bitaw siyang sundan jud pag-ayo. Kay parang di kalusot ba, no? Unsa di ay ang akatartos often considered intrinsically evil, must be purified or removed
always referred to unclean spirit. So klaro kayo, unclean spirit kini mahinluan pa na nimo. Mo na nga sakto ang iyang giingon nga sa Acts chapter 10 verse 15, koinos ang gihinluan. Kaya ang koinos day referring to all unclean food, no? So mo na nga pasensya na ta kay kita mga Katoliko atong dawaton unsay kamatuuran. Dili kay magpili-pili rata. Mo bitaw na nahilom na. Wala mo tindog diri. Kay gano man nakabantay na siya sa iyang kakulian. Amen! Atong mapakan ng Ginoo. Wa tay mahimo sa pakigbatok sa kamatuuran, kundili sa pakigdapig nini. Basta mo gamit na gini siya koinos o ikatartos, nakaibaw na ta. Okay? Bago na ng term na to, bayinting. Muna nga gamita pod nga sakto. Dili po ng haom-haom rapod. Nga mubasa siya, unya, siya na ang referensya. Kita, mubasa ta, with reference yun. Muna yung diferensya na to. Okay. Sibad, kuan? Gamay ka, gamay. Ako lang gamayng, ang imo gong explanation, koinos, nga, gamiton og word unclean. It is true. Correct man na siya. Nga ang koinos, tawag og unclean, pero lahi ang iyang pagka-unclean, kay gikan sa limpyo nga nahugaw. Pagpadagan ni mong explain sa koinos, unclean, imong isuksok ang baboy. Di man problema. Di man masudlan na kay, although unclean siya, pero clean nga nahugawan. O kay hugaw man siya, siyempre unclean. Pero lahi siya nga pagka-unclean kaysa akatartos. Dili, ang problema nimo, ang nakita ko ni Pedro, paminaw, ang nakita ni Pedro duha, clean o unclean. Ang unclean, pulos akatartos. Ang clean, nahugawan, koinos. Very simple. Naadiha sa aktual nga nakita ang gisulti ni Kipa ni Pedro. Ang problema diha, kay akong nasabtan, naapsan ako ang yang gisulti, basta koinos, unclean, pagkatityon, kay suksukan man yung koinos o baboy. Okay, mangutan ako nimo asa man sa imong referensya nga ang koinos, way apil ang baboy. Okay. Yeah. Ang referensya na ko, ha? Ay, dili, oh. Bro, ayaw pag-explain, basa ha. Okay. Basahan ako, ha? Basahan ako. Una. Di, mabasa ko. Sa Hebrew ani Tami. Una ko basa. Ayaw, una dayon Greek. Reference bitaw, Hebrew Bible. Akong basahon. Una sa Hebrew, kay dito manigikan sa Hebrew ang istorya sa Levitico 11. Ato makita niron sa Hebrew, Levitico 11 versikulo 7. Naraa. Sa Hebrew, ato nang diretsoon sa English. And the swine do and divides the hope it and having cloven hooves, and yet it is decayed, not thus true, is unclean. Ang unclean dire, pero baboy niya swine, ang baboy tami. Atong basahon sa Greek. Mao lagi, i-check ninyo, ang Levitico 11:7, ang Greek diha at akatartos. Kaya nga, sige, akong basahon. Dili akong basahon sa ato sang tanahon dito kaya debeta pa akong basahon atong i-search nako Greek dili gibasa na kung English sa tumoy na kailangan makag-Hebrew di man gyapon mo ko sa may gusto basahon ako sa Hebrew lagi dili ako sa Greek. So, klaro ang pangutana ni Padre nga asa mabasa diha sa Greek nga ang baboy way apel sa koinos. So, be responsive, Brad Bahinting, sa iyang pangutana. Proceed. So balikon ko ang pangutana,
asa mabasa sa Grego nga ang baboy dili part sa koinos. Kay miingon ba kaganina nga ang koinos is unclean o ang baboy is unclean. So synonymously, ni oyon ka na nga ang baboy unclean o ang word nga unclean is koinos. So ang imong tulubagon karon asa nga ang baboy dili part sa koinos or unclean tubag. Walay bersikulo, nangatawa day mo. Unsa man ang walay? Wa mo kabalo. Walay bersikulo nga muingon nga ang baboy adto sa koinos kaysa akatartos. So, basahon ako, ang bersikulo nga mabasa, ang baboy nasa Grigo. Sa Grigo, kaiton, soiton, ote. Greek din siya. So, ang sa tumoy, atong dalang ditso, madali. Sa tumoy, akatartos. Levitico 11, ang buta kong ipasabot, nga dinhi sa akatartos, dili, ang akong tubag mauni, walay referensya nga sa Bible, nga ang baboy, koinos, apil sa koinos, wala. Akatartos na siya ang baboy. So, klaro na ha. Ang imong tubag nga ang baboy walay labot sa koinos. So, wa kay na-probe kay may question ni Father nga asa man ang imong prueba sa Grego nga ang baboy part sa koinos. So, klaro na. So, way labot. Okay. Ari na po ta, referensya na ako kay samok nang sig-explain sa personal lang. Okay. Koinos includes pigs. Ako ipangutana ha. Includes bag pigs. Okay. Ang tubag, paminaw. You are right. In biblical and ritual context, koinos can include pigs. Mo na itong ipaabot nga basahon di isig explain. Kara mahuman ta ba? Di ta mahuman anang wa tay referensya. Kay siya ra may referensya siya ko galingon. Ako dawaton jud nako kung wa pa maparty ang term koinos sa pigs. Apil man. Koinos includes pigs. Does koinos includes pigs? Include pigs. You are right. No. Kay I am right, therefore Brian Ting is wrong. In biblical, okay ha? Sa Acts chapter 10 verse 15, koinos di ay ang ginluan. So atong gisakyan siya ha. Kay nanggara naman ning sig gamit og mga Greek term. Nagtuo siya may gani kay nanantay ChatGPT no? No? Makatabang po na to, no? Okay. In biblical paminaw sa. Okay. You are right. Okay ha? Nana po kay ChatGPT diha. Kinahanglan ha, di include ha. Kay kumingon kag koinos is the meaning of koinos is pig. Sayop na. Kay di man pig ang koinos. But it includes the pig, no? Okay, padayon ta ha. Koinos includes pigs. True contextually. So naa na sa referensya. Okay. Considered unclean under Jewish law, categorized with things not fit for sacred use, sometimes described as koinos. Ito ba general term din ng koinos? So appeal na niini ang baboy. So ang say tawag ani, does koinos include pigs? You are right. Okay? So kinahanglan basahon nimo ha, unsa pa na imo? Okay. Ang imo, ang koinos na ay baboy. Includes. Akong basahon dire. Where pig belongs, Levitico 11:7, lexicon by Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in category of koinos. It is intrinsically unclean by Yahweh's law. So, pig is never in category of koinos. Simple na. Okay. We are talking about, ang atong point, naggamit taron sa koinos nga animal. Na may koinos nga dili animal, we are talking animal koinos. But it is stated, balik ko na ko pagbasa, nara ha? Nara. So, nara, ayos sa pagkakala. Okay, nasa ubos. Unclear. Sige, basa mo, tagbasa. Bisa magot doon mo. Asa ba, mag-away din sa ibabaw. Giingon na ha, mag-away na kisobos, usab na pod. Nara,
balik ko na ako sa iyang where pig belongs. Nagyo siya. Asa man nasakop ang baboy. So, di sa baboy man issue na to. No, sa oy. Leviticus 11:7. Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in the category of koinos. Wala. Kanang imuhang gibasa, kumakaon nagbaboy. Mao nang ang baboy ibutang sa koinos aron makakaon. Pero ang kategory sa Israel pag akatartos na diyang baboy, walay baboy sa koinos. Adto ka sa Israel, i-categorize, i-question nita. By table, animals belong to koinos. Di kakabasag baboy dia. Animals belong to akatartos. Baboy apela na. Ha? Katawa si Reba. Ha? Salamat, bro. So, ChatGPT to iya, ha? Sa to pa, ang akatarton di ay, ato ni i-connect para hindi magkasumpaki. Sa to pa, ang akatarton, it refers to pig also. No? And koinos, it includes pig pod. Sa to pa, mabito nang ang pangutana, ato i-connect gapon. Sa Acts chapter 10, verse 14. So, duha jud tong gimension ni Pedro. Koinos o akatartos. Sa ato pa, or. Sa ato pa, wala sila kalainan kay orman. No? Ang organ ni bisan asa sa duha. Unclean siya. So ang tubag sa Ginoo ginluan ng tanan. Sa to pa, wa ka po'y problema. No? Ginluan man. No? Mo na nga di ka pun kalusot sa bainting. Oh. Napadyod lain. Okay. Okay. Duha na niya. Okay. Does koinos belong pigs? Now we need to precise. The Greek word koinos, literally common, unclean, profane, in the context of the New Testament. So in the context of the New Testament and Jewish law discussion, it is used in contrast with hagios, holy or set apart. In biblical context, particularly in the New Testament. Aritas New Testament, ha? Ito aman sa Old Testament. Sakto man na. Sa Old Testament, ang sa to, akatartos. Oh, gigamit yun na sa baboy. Sakto to yung giingon. So, mo na nga, no, sa old man to. Okay? Okay. Asa to repeat, bro? So, in biblical context, particularly in New Testament, Mark chapter 7, verse 19, Acts chapter 10, verse 15, mention certain foods as not koinos, meaning they are no longer considered ceremonially unclean. Kiginluan naman sa Ginoo. Okay? So, does koinos belongs pigs? So yes, according to the Jewish dietary law, pigs were considered koinos, unclean. So koinos, unclean. But in the New Testament, the idea shifts. Sa ito pa doon na development sa idea. So ano na ta din tuminaw ba yung think? Kaya pa naman develop na yung na. But in the New Testament, the idea shifts. Christ declared all food clean. So pigs cease to be ceremonially koinos for Christians. So dili na siya koinos, dili na siya unclean. So mo na siya. So atong i-search ko nun ni Bainting be. Asay Bainting. Okay. So ang koinos ipa-search na to. Waiting. Dali. Ako search niyo ang koinos. Hindi, ako basta lagi niya, mang koinos bitaw ni. Akong ki-question si ChatGPT. In the context of Acts 10:15, is pig includes in the koinos? Categorical answer. Ingon siya, categorical answer, no. No ha? Ang pig ba na appeal ba ang koinos? Ingon ko, categorical answer ha? Ingon siya, categorical answer, no. In Acts 10:15, the term used is koinos, common, profane, ceremonially defiled. So, gitudlo dire nga ang pig wala ma-appeal anang koinos sa Acts 10:15. Pero ikaw, appeal. Di ang problema. Okay. Muham ko. Di, muham kayo, mabasa man ko. Di, kanisa. Di lagi wadon. Ikaw, Jud, pabasa rin man ako, no?
Sa Old Testament, Leviticus 11:7, Old Testament ang quotation din no? So, muna Oh, 8 ra ko to. Plus. Okay. So, mo lagi na nga interchangeable sila nga term. Ang koinos, ang kaning koinos bro, wa ni apil jo baboy para nimo. Para nimo ba? Ang tubag nako dili para nako. Ang wording gyud diha lagi sa Acts 10:15 ang gihinluan koinos. Nya didto sa ibabaw gimensyon na ang koinos og akatartos sa verse 14. Sa verse 14 gimensyon ang koinos og akatartos. Pag verse 15 sa gihinluan koinos ra ang gimensyon, wala iapil ang akatartos. Very clear. Kaya nga ang baboy hugaw, imperno gid mo. Sige. Salamat Bainting. Kay kung kita tanan maimperno, siya ra usa malangit pagkamingaw sa langit, no? Pagkamingaw sa langit kung si Bainting ra. Sa nilang kay ningon man sa Kristo, ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw, kay hukman usab kamo sa Dios. Pero sa Bainting di jud ta moingon nga maimperno, no? Pero ampo tang malangit yun Bisan pag hukman tang maimperno tatanan. Ganahan di ka Bainting maimperno me, no? Pagkamingaw, ikaw rang usa dito, ikaw rin membro sa imong pundok, no? So, mana nga, kini mga iksunan, duha jud tong gigamit, no? Duha tong gigamit ni question ni San Pedro, no? Koinos o akatartos. Kay doon na may development of term. So, atong gidefine din ang akatartos sa New Testament referred to unclean spirits. Okay? So, ang koinos, wa man ko magama-gama diri naaman no? So man nga ato pa ning palawman kay naa po sa referensya. Di na to di po tamingon nga sayop ti referensya, meaning ani magtuon patagdugang. Okay? So manang further study pa ta kay naa po sa referensya pero mangutana ta og mga Bible scholar about aning koinos o akatartos, no? So di la ta mohatag og conclusive kuan basta si Kristo dingon na ang tanang musud sa inyong baba di na makahugaw ninyo. Kundili ang makahugaw ninyo, kanang mo judge ta sa usag-usa, sama sa maimperno mong tanan, kaya ni kaon, mo na yung makahugaw, pero di jud ta mo judge ni may inting, ampo jud tang malangit, nga kung mahughog ba gamay, purgatorio, no? Kay daghan tang magampo ni Bainting. Pero di ta maingon nga maimperno sa Bainting, ha? Bahala nagmingon siya, maimperno tang tanan. Kaya ingon ang ato Ginoo, ayaw ka mo paghukom sa inyong isikataw, kaya ang inyong hukom, mausay hukom sa Diyos, nganha kaninyo. Amen? Wala di ta maghukom. Ang atong hukom lang nga malangit unta si Bainting, nya mukaon nag-uban natog baboy, no? Kay magtago-tago ra ni usay. Mister ra ba ta? O gusto kong maimperno, mukhaon kong baboy. Brad Bahinting, pwede kang mubarog din Okay. So, para sa kasayuran sa uban, kanang word nga koinos o akatartos, partly synonymous. Puro na siya unclean. Ang koinos, nahugawan. So, hugaw siya, hugawan man, di ba? Ang akatartos, hugaw pod. So meaning, synonymously, and partly, puro sila unclean. Asa? Paghuwat. Nagugat ka man gayon nga ang mukaog baboy, ang taong mukaon sa karning baboy maimpirno. Meaning, gihukman nimo ang imong isig katao. Premise pa niya? Nangugat ka man perme nga ang mukaon og baboy maimpirno. Dinhi sa Roma Kapitulo 14, versikulo 2, mo kining atong mabasa. Og naglaom ako nga ang lamdag sa pulong sa Ginoo mo'y mogiya kanimo nga di ka judgmental sa mukaon o karning baboy.
Unsa may giingon sa balaang kasulatan? Basahon nako. Ang mukaon og bisan unsa dili angay maghukom sa mga tao nga utanon ray kanon. Kaming makatoliko never ming mag-judge sa mga vegetarian. Kay wala sa among kapasite nga maghukom kami sa among isig katao. Og dili ka na trabaho namong katoliko nga hukman namong among isig katao. Sunod. Apan ang utanon ray kanon kung ang imong kanon gulay ra o vegetarian ka, unsa man pod ang sugo sa Ginoo nimo. Tubag. Ang tao nga utanon ray kanon, pero ikaw mukaon mahag isda, so kining mga vegetarian labaw pa nimo. Unsa may giingon din apan ang tao nga mukaon, ang tao usab nga utanon ray kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa. Kay gidawat na siya sa Dios. Para sa Dios, Mr. Bahinting, ang taong mukaog bisan unsa, bisan mukaong pasagtiki, ayaw hukme. Matanali ko karon. Paghuwat. Apan ang taong utanon ray kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa. Sa rason nga gidawat na siya sa Dios. Kami, Mr. Bahinting, mukaon may og karning baboy. Nganong imo mamingihukman nga maimperno? Nga klaro man ang giingon sa Bible, nga kung mukaon kag gulay ra, ayaw paghukom sa tao mukaog bisan unsa, kay gidawat na sa Dios. Ang pangutana, kini ba nga sita sa kasulatan, pwede ba ning mulamdag sa imong hunahuna nga di ka judgmental nato mga tao nga mukaon og karning baboy? Pwede ba ni nga bersikulo nga motabang nimo nga sukad karon ining takna sa gabhion, di na ka maghukom nga mangugat ka nga mukaon og kaning baboy maimperno? Pwede ba kining bersikulo gamiton sa Ginoo sa paglamdag sa imong hunahunang kasing-kasing? Tubag. Dili pwede. Ngano? Ay, papaminaw sa qualification. Ang pag-ingon ako dili pwede tungod sa imong rason. Ang imong rason mo yung sinabdan mo ay gamiton, dili na pwede. Lahi man ang paggamit na mo, ana. Nganong makaingon ko nga maimperno, niya. Si Kepa, na malibad siya nga di siya mukaon. So na siyang hunahuna, nga active ang dietary law. Diha sa dietary law, nahibalo siya nga dili ipakaon lakip ang baboy. Diha sa dietary law, nga active siya ang otok, nga ang mukaon og baboy, mahugaw. O ang dili mutuman sa sugo, makasala. Nahibalo si Kepa, nga ang musod sa langit, walay hugaw. So na siya ang huna-huna, nga kung mukaon sa maimperno siya, maong dili wa sa mukaon, kasimpol. Wala litra por litra, but it is very implied. It is clearly implied. Nga nung man siya mukaon. Ikaduha pod, ang wala siya mukaon, duha, katong nahugawan, nga limpyo, koinos, o katong unclean, hugaw gyud nga hugaw gyud siya inherently. Pagtubag sa manulunda, ang gihinluan, katurang koinos. Busa, pwede ra, mukaon na hinluan. Kung kana, mahinluan. Kana, madala na siya ampo magpasalamat. Kay dito sa 1 Pedro 4, ang context dito, bruma to. Pareha sa Marcos City 19, bruma na. So kung ang manluluwas mo ay magsultig bruma, food, kalanon, sa iyang otok, kanang bruma, food, apil baboy? Hudiyo ko siya, Israelita, ang yan kaistorya. Ang mga kauban niya, apostolis, puro Israelita. Ingon siya sa Juan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. So ang pagtulunan sa kaluwasan, isukad sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo, lista sa akatartos, apil ang baboy. Lista sa koinos, why baboy? Sunod nga pangutana. Sa unang Korinto 14:17 mo ning atong premise niya.
Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios. Kini naghuna-huna ang puno nga siya mensahero sa Ginoo ni. Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios, o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang akong gisulat sugo sa Ginoo. Kining 14:2, sulat man ni San Pablo, kon mensahero ka sa Ginoo, ilhon man nimo nga kining iyang sinulat sugo ni sa Ginoo. Unsa may gisugo dinhi? Dili ka maghukom sa taong mukaog bisan unsa. Ang pangutana, nganong gisupak man nimo ni? Gihukman man nimo nga ang mukaog ka ni Papa may imperno, nga gisugo ka man sa Ginoo nga ayaw paghukom sa mga tao nga mukaon og bisan unsa. Pangutana, tumanon ba nimo kining sugo sa Ginoo nga di ka maghukom sa imong isig ka tao nga kon mukaog ka ning baboy maimperno, tumanon nimo o imong supakon? Tubag. Kaya gisagulan man imong baboy, di na nun ako tumanon. Ay, sabi. Pero, apa ha? Ayaw sa gulit baboy. Ang atong nabasa klaro ha? Ayaw paghukom. Gisugo ka sa Ginoo. Sulatan ni San Pablo, kon mensahero ka sa Dios, ilhoni mo na nga balaod na sa Dios. Unsay balaod sa Dios? Ayaw paghukom sa mga tao nga mukaog bisan unsa, bisan mukaon pa nagtiki, ilaga, mga timos. Ayaw naghukme. Mo na sugo sa Ginoo. Ang pangutana, imo ning supakon o imo na ning tumanon karon kay sugo man sa Ginoo, may impierno man kag di ka mo tuman ini. Duhay tubag. Kung ang imong pagsabot mo basuhan, basihan, dili na ko tumanon. Pero kung ang pagsabot sa teksto, akong tumanon. Nga naman, kanang 1 Corinto 14, wala na maghisgot sa isyong clean o unclean food, parison, dili. Ayos ang supak. Ang bisan unsa, tanawa mingon si Yahshua, bisan unsa nga mosulod sa baba, dili makahugaw. Nilang mga Hudyo, ang bisan unsa, apilonisuksok ang baboy? Wala na po to'y. Bruma na dito sa Marcos City 19. Balikon ko ha, basta Hudyo musulti. Karon pasultian ang Israelita, ang bisan unsa, di ba? Apil bang baboy anak dili oy. Adto sa Israel, napay baliang baboy sa merkado. Wala. Ang utok sa bisan unsa kung kamoy pasultion, apil baboy. Pero Hudyo pasultion, ang bisan unsa girepera bisan unsang clean foods. Mao nang sa mga Hudyo, nya Hudyo may gasulti. Si Pablo Hudyo, si Yahshua Hudyo, ikaw dili Hudyo. No, mabito nga ang pagtulunan nila mo atong dawaton o Roma 11:17, ang mga dili Hudyo, ang mga Hudyo nga wala mo to giputol, ang mga dili Hudyo nga bito gisumpay. Ang isumpay kung ang imong sumpayan di man mo ka og baboy nga ikaw isumpay ka mo sa dito matud nga iglesia nga nikaw mo baboy di gid mo isumpay. Laktod potol mo sa original nga iglesia sa Roma 11:17 kay ang isumpay kadtong ang isumpay nga mosunod sa tinuhuan sa sumpayan. Sa tinuhuan sa sumpayan Hudyo. Ako yung follow up pangutana bro Bainting. Imo mo gyud si gamit ting word nga bruma. Gigamit ta ni Padre kanina, gigamit ta pod ni Moron. Okay, broma Marcos City bersikulo 19. Matod pa kay gamit makag chat GPT. Akong gipungutana, Marcos broma man, apil ba ang baboy? Tubag si chat GPT. Yes. Carefully wording is key here. Mark 7:19, Jesus declares that all foods are clean. And that takes notes, those who declared all foods clean. Pagbata pa dire, broma is in food in general term or general, food in general. Jesus' statement includes pigs because he declared all foods clean. Karon, giklaro man dire nga apil man di ay ang baboy kisa may akong tuhan. Tigamit po kag chat GPT. Oh? Lucas, Leviticus 11. Gaa sa Amplified Holy Bible, Leviticus 11. The Lord spoke again to Moses and Aaron, saying to them,
speak to the children of Israel, saying, among all animals which are on the earth, these are the animals which you may eat. Na ay gi-close parenthesis dire. Mark 7 verse 15 to 19. So apil gi-referred yun ay ang mark ng gigamit ni Kristo nga tanang pagkaon pwede lang kadon gi-apil ang baboy. Karon akong pangutana, unsa may authority nimo nga muhatag ka og explanation nga usa ba ka theologian or na ba kay katungod sa pag-explain sa Mark 7:19 nga kani dili apil ang baboy. Unsa may authority? Doon na ba kay titulo diha nga gigumana naka-graduate pa ka og theologian in general, for example Oxford University, Harvard University, doon na ba kay lisensya nga ipakakita nga kaning Mark 17 dili apil ang baboy? Kay wa gani ka bot pasabot nagikan na imong huna-huna, in short AI alanganing interpretasyon or di ba ka abnormal nga intelligence. So atong basahon diri no? Mark 7 verse 19. And he said to them, dili akong puta naa ba kay kapakita diha titulo nga ikaw official nga makahatag og general doon na kay katungod sa paghatag usa ba ka theologian, usa ka ba ka scholar, Bible scholar nga mohatag og saktong interpretation. Nidala ko mo tubag kinsa ko. Kanindala akong batubag. Tubagon ako nang utana. In Yahshua side, kasi Yahshua may kasulti ng Marcos 7:19, di man ikaw, o in Yahshua side, using bruma in Mark 7:19 is include pig? Tubag, short categorical answer, no. In Yahshua's own usage in Mark 7:19, bruma does not include pig. Unya asa may atong panaliso na turon? Nga kani kong ChatGPT gi-explain man diri. Kasi 19 nga sipyat man do na ba kay titulo nga ikaw graduate ka og theological studies nga dili kanang sektaryan nang sektaryan walay ginapigan nga kanang for example mga university nga dagko nga open sa tanang religion or do na ba kay usa ba ka Bible scholar kana kay nagbangga man tong ChatGPT ngano maglalis man tani nga nagbangga man nga kurin tubag man nga apil ang pigs ay mo dili asa ma imong ikapakita nga doon na kay katungod sa pag-explain. Manali ko nito bag nimo. Na, kung gipangayo ng imong mga termino, scholar ba ko, theologian, dili ko moingon. Pero ang ako lang ikasulti, paminaw sa ako. Para sa ako lang aside. More than 40 years ko nga nagbasag Bible. Muna tinuod, 1970 pa ako nagbasag Bible. Nag-study ko na ay time, karon kada semana, mag-study ko, klase-klase, for 10 hours a day. Balag mo tumog sa dili. Study Hebrew and Greek. Tanaw ko sa mga grammar. Ako, wala mo undergo o study sa Hebrew. Pero I can teach grammar in Hebrew. Nag-compile ko Hebrew grammar. Saba, karon, akong gamiton ang imong cellphone. Bisag, dili, isa. Ikaw mag-type, is Jesus in the side of Jesus as Jew. Jew bitaw na si Jesus. Di man imo butang nga Jew mo nang tagulag baboy. Saba. Tiwason sa lagi nako. I-type diha. Is Jesus in his side as Jew? Ay, buta. Pao na to ang Jew. Ito Jew. Ay, nang Christian. Is Jesus in his side? Ay, nabutang yung Christian. Ayaw na lagi kasam. Ayaw sa ngay anong panahon na wa pa'y Christian. Marcos 7:19. Wa pa buhi pang manluluwas. Lagi wala pa onya na. Ang manluluwas Hudiyo, di sa magsulti gini Griego. He spoke Hebrew and Aramaic, never in Greek. So ang point ako, i-type sa imong karong ChatGPT is atong mabinawan. Is Jesus in Mark 7:19
19. Is Jesus himself in Mark 7:19 includes pig in the word broma. Ano na lang? Includes pig in the word broma. Basta broma lang. May nasayop. Nag-formulate pa man ta. Sige, ibutang na. Ay, mangutan ako. Why problema na? Before ko mo sugoon, ako sa kang patubagon sa pangutana, naaba kay titulo sa imong kada na kay katungod sa pag-interpret. Ang ato mo kung ChatGPT, nagbangga manggod. Tungod kay igigamit ni mo da termino kay Joe siguro. Unya man ka ang mark ko no, ang mark nitin kano sa man na nasuwat. Ha? Year 33, mga 30s AD, busa ginganlan og Christian ang grupo. Niyon kang wapay Christian ngano man day? Kato di mga apostolis, followers of Christ dili. Followers of Christ, what is Christian? Followers of Christ. Niyon kang wapay Christian tungod kay wa pa masuwat. Pagkada kong binulok ng istorya ha. No? Mura tag watay klaro ana. Saron. Ang Marcos gisuwat kalos ah. O so karon, akong pangutana naa ba kay yes or no lang. Pag way kagwa okay uyunan ako. Kana kinasayunan. So ang pangutana klaro ha. Naa ba kay titulo kay kung ako imong sa ako opinion mura ang imong titulo maghukom ra ka sa imong isig ka tawo. Gama impierno. So unsa may titulo nimo nga ikaw dunay katungod nga mo interpret besides sa mga presentation. So unsa may imong authority? Sa ako lang kaugalingon, mahimong ingnon ko ninyong way authority. Pero kining akong gi-explain daghang mga Bible scholars sa mga Jewish people, sa mga Seventh-day Adventist, magko kayo mga Bible scholars. Ayaw mo katawa. Nagtuon po na sila when it comes to baboy na sila interpretation o kadto sila mo ipangutanon daghan silang titulo. Pero ari sa ako, graduate kog 4-year course sa Bible School. Ayaw mo katawa. Sa Born Again Bible School. Okay. Ayaw na ay nagsopak. Mukaminos ka. Pero magbinasahay tag Hebrew, kansi ka. Magtudlo ay tag Hebrew grammar, wa kay kalimutan. Dili na ta magpa. Ay isa pa. Ang imo god murag pambugay manggod. Unsa man imong title. Ay isa. Karon. Let me finish. Let me finish gamay lang. Let me finish. Gamay lang. Kining murag ang ato din he bro bahinteng. Ang atong purpose din he nga kana laging malamdagan ta sa pulong sa Ginoo. Og balikon ko katuloy 14:2. Mao lagi to ang atong bottom line nga sundon nga di lagi maayo sa tao nga maghukom ta sa atong isig ka tao. Dili ba mao nay nindot ka kinaiya nga isalig nato sa Dios instead nga hukman nato atong isig ka tao? Kay ang bottom line ini nga diskusyon garbo man. So ang ato din nga guided ta sa pulong sa Ginoo. Nga pwede ba nga dili naka-judgmental nila o apel ko nga dili nato hukman nga maimpierno me. Kay wa man maghukom nimo bisan unsa kadaotan ang isig ka tao di magid mi mo judge kay nagrespeto mi sa Ginoo. So Brad, one question na lang kay mo proceed ta kang ato putagaan ni si Brad Butlay o kining si Brad Claudio. Okay, so mora to no? Makaingot ang makakuanta ba mag-Hebrew economy. Adi so kumusukol ka mo kung mag-practice og Hebrew. Pero magsulban na katagal kilos, no? So mo na nga dili lang ta magkuan, di lang ta magkuan usay naa nato. So ang karon nato diya, di mo tang gipungutana kanako. Kay ang atong dili gi-explain bitaw kanako nga ang ChatGPT nato nagbangga. Imuha wala mabasa ako sa GPT nga naa ang pig. Karon mo lang akong gipungutana ka. Ibutana ka. Gidirect ang imo magud kay imo magud gi-term contextual ba? Na context akong gusto. The context ang gipungutana is tanan nga pagkaon to. Tanan nga pagkaon. Gipungutana to si ChatGPT mintubag nga apil ang pig. Sa imuha, imo ra man gi-specific nga si Jesus ang iyang pagkahudyo. So karon hilomsa kay nag-istorya ko. Hilomsa. Okay. Mabutang ang tao mo sapaw, ang tao mo nanapaw way lugar sa langit, no?
Hilom sa lagi. Hilom sa kay nagtuan pa mo ko. So ani na lang. Karon kay imo ra karon akong pangutana is mao ni. Wala gyud kay ani simple lang pangutana. Ay lagod yes or no raman di man nimo na ikasuko. Wala bag gyud kay tinuod nga titulo ba nga makapamatuod nimo nga naa kay katungod sa pag-interpret sa Bible. Mr. Bahinting, lisura po na pangutana ta nya di maminaw. Matubag man ni Mr. Bahinting nga naa sa titulo, ranggo, maayo siya sa Hebro, maayo siya sa Grigo, pero kung maghukom ka sa imong isig katao, useless ang tanan. So kung di na ka maghukom, sugod karon, ayaw naghukmi ang mo kaog karning baboy nga maimpirno. Mauni ang lesson nga atong makuha ni ini. Kay kung magpasigarbo ta, maayo ta sa Hebro, maayo ta sa Broma, sa Akatarton, sa Koinon, pero naghukom ta sa atong isig katao, useless ang atong kinabuhi. Esa? Publish na. Kay, sige na, mabalik ka tas puhor na. Basta mo rato, importante na yun. Dili ta mo, Judge, ha? Okay, sige. So, 1 minute nga summary o conclusion. Kaya mo proceed ta sa blessing. Ang pag-ingon nako ganiha ug nakabantay mo nga maimpirno ug dili maghinulsol. Mao na sa side nako. Ug dili mga igpasaylo. Kung kapamatud-an nako, ayo sa banha lagi mo kaayo. Kung kapamatud-an nako nga si Pedro wa man gid mo kaon, ang inyong leader nga giingon yung pope, wa man gid mo kaon kay hugaw. Wa gid siya. Unya sa ato pa naa sa hunahuna ni Kepa nga makasala siya nga mokaon. Ug nahibalo po siya nga kung makasala siya, kabalo man siya unsay sampuan sa sala. So, ikaw kung nagkaon ka, nakasala, ug dili ka mag-usab, asa man day padong impierno, pero mag-usab ka, dili ka mahinayon sa impierno. Palangit na. Ang isyu diha, sabta lang nga ang Biblia utok na sa mga Hudyo. Ang nagsulat, halos tanan Israelita. Gipiyal ang iyang mensahe Roma 3:2, gipiyal ang mensahe sa langit ng Aman ngadto sa mga Hudyo, dili sa taga Roma, mga Grigo ug taga diin. Ang Buhuan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Hebrehanon 8:8, ingon ang langit ng Aman maghimo og bag-ong kasabutan, tali kanako og sa katawhan sa Israel og sa banay ni Huda, lunlon mga Israelita, wa gay taga Roma. Pagpanday sa bag-ong kasabutan, lunlun mga Israelita. Mao nga kung muingon si Yahshua nga ang tanang pagkaon nga magasulod walay makahugaw, ang tanan ana all clean. Mao tong kaganiha nga ang tanan pod nga nahinluan, tanan nga koinos, way labot ang akatartos. Ang problema niyo inikadingog tanan, timaniha naka-mention sa ibabaw ang duha. Pag-ingon sa manulunda, usa na lay iyang gimension. Koinostra. Nya inyo magyong dugangag akatartos. Kamu mo'y nagdugang. Muna nga, ang point na ako, ayaw na lang ko ingna nga, sa ka, scholar ba ka, sabi pa makapanghambog na lang hinoon. Di lain man ko ng pangutanaha. Ang ato lang bangga ra sa katarungan. Muna nga, balikon ko. So, mahal na ko ang mga CFD. Badkaloy. So, dili na ko, di na kumuingon direkta ninyo nga impierno. Kung dili ka maghinulsol, sigurado. So salamat Mr. Bahinting no sa imong panahon o hinaot kining dialogo mahimong mabungahon o ma-educate ang mga Katoliko o ang mga dili pod Katoliko. So atong palakpakan atong mga bisita, Brad Bahinting, Brad Darwin Butlay, Brad Claudio Apiche, atong mga bisita ikan sa Luzon, Brad Jared Albasura. Brad JB po. Okay, so kaninyong tanan nga may saksi na ining dialogo sa pagtuo, mayong gabi o dalaygon ang Ginoo, mo proceed ta sa atong sacramental blessings.